Iniimbestigahan ng PNP ang umano'y pagre-recruit at pagbabayad ng 3,000 piso sa ilang kabataan para manggulo noong September 21. Panawagan naman ng isang grupo, imbestigahan ng mga pulis at panagutin dahil sa marahas na pag-aresto. Nakatutok si June Veneracion. Sa araw mismo ng gulo sa Maynila, kasabay o kasunod ng mga protesta noong September 21. Nagkabigayan umano ng pera sa mga nanggulo base sa investigasyon ng PNP. Ang mga kabataan na ito ay online na nirecruit sila ng isang organized group. Ito po ay patuloy na iniimbestigahan. Nabiligyan sila ng 3,000 each po. Patuloy na iniimbestigahan ng PNP kung sino ang nasa likod ng recruitment. Ganon din ang mga video online na nagpapakitang nagkabigayan ng pera. Marami pong lumalabas na mga video o vloggers na lumalabas. May mga sinasabog sila na pera na di umano, ito ay galing naman sa Sogo mismo. At meron naman nakiklaim na sinasabi na ito ay binigay na 3,000 during the day po. Wala silang ibang pinoprotektahan. Pero para sa mga militanteng nagrally sa harap ng Camp Crame, ang mga pulis ang dapat imbestigahan at palagutin sa marahas umunong pag-aresto sa mga nagprotesta noong September 21. Aligasyon nila, may isang nasawi sa pagpaputok ng baril mula sa hanay ng pulisya. Bukod pa umano ito sa isang biktimang nasawi sa pananaksak noong araw na yon. Biktima nga dito si Eric Saber na isang construction worker na walang kinalaman sa rally. Uuwi lang galing sa trabaho, siya po ang naging isang casualty sa pamamaril ng kapulisan. Sinasabi nila na nagpaputok daw ang member ng PNP, kasama din dyan yung gumamit ng tigas. Pero lahat na po yan ay wala pong katotohanan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinalit ng Pangulo si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa komisyong nag-iimbestiga sa mga flood control project. Nag-resign si Magalong dahil nalabuan umano sa posisyon dahil advisor lang siya at hindi investigator. Ang paliwanag ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure ICI, kapalit na nagbitiw na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasalamat ang palasyo sa tulong ni Magalong sa komisyon na mahalagaan nila sa kampanya nito laban sa korupsyon sa mga infrastructure project. Ayon sa Pangulo, welcome pa rin ang anumang may tutulong ni Magalong kahit hindi na bahagi ng ICI. Ginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Pero si Mayor Benjamin Magalong nalalabuan. Shinare niya ang mga kumakalat na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa unang anunsyo kasi, Special Advisor at Investigator ang posisyon niya. Special Advisor and who will act as investigator for the ICI. Pero kalaunan, liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hirit ni Magalong, kung ganito ang clarity, baka next month, kayo na ang humusga. Pero si Castro nanindigang itinuwid na ng Pangulo ang naunang anunsyo dahil hindi nagbitiw si Magalong bilang Baguio City Mayor. Noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. He refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict. Sa kanyang pahayag ng Biyernes, sinabi ni Castro na ipinag-utos ng Pangulo ang pag-review sa pananatili ni Magalong sa ICI dahil sa puna ng ilan sa posibleng paglabag sa konstitusyon at gayon din ang duda sa kanyang independence bilang bahagi ng ICI. Pero giit ni Magalong, walang conflict of interest sa kanyang papel sa ICI at pagiging mayor, kaya siya nagbitiw. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para hindi magamit sa pamumulitika, mananatiling pribado ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ayon sa Executive Director nito. Tiniyak din ng komisyon na hindi nadodoble ang kanilang investigasyon ang pagsasiyasat ng Justice Department.
Nakatutok si Joseph Moro. Balik Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ikatlong beses na silang ipinatawag ng ICI. Tikom ang bibig ng dalawa pero buong hapon silang kinausap ng ICI. Dumating rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para makapagpulong sa ICI. Simula noong September 19 na magsagawa ng pagdinig ang ICI, bawal ang media sa loob. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili raw pribado ang mga pagdinig ng ICI. Ito ay sa harap ng mga panawagan na gawing publiko ang mga pagdinig. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga informasyon kailangan po namin i-verify at in fact, kailangan po makolaborate. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi nila nadodoble ang trabaho ng DOJ sa pag-iimbestiga at paghahain ng reklamo. I think complementary. Nakita naman po ninyo kanina ni si SOJ na pumunta dito kanina at nag-submit ng mga affidavit. And for us, that's very important. Close coordination with the government agencies, whether legislative or investigative, is very valuable for us because the more information that we get, the more basis we will have to file cases against those who's responsible for this mess. Ayon kay Remulla, maaaring idiretso ng ICI ang mga reklamo nila sa Ombudsman kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno at sa DOJ. Walang conflict, pero mostly with the Ombudsman yan kasi siyempre there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Pero kailan ba makakakita ang publiko na may makakasuhan at malilitis sa Sandigan Bayan? Everything is due process eh. Siyempre naiinip tayo, pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. I mean, paano kami nakapag-file ng kaso kay Atong Ang? 3 taon nang inintay namin. After 1 year, may nakuha kami mga tip. Sir, this one will take 3 years? Hindi naman. Mas matindi yun eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Tetestigo laban sa negosyanteng si Atong Ang kanyang dating tauhan na isa rin sa mga security personnel na akusado sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ang kanyang affidavit kasama sa mga bagong ebidensyang isinumite sa Justice Department. At nakatutok si Salima Refran. Dagdag na ebidensya ang nihain ng PNP-CIDG sa Department of Justice sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping at serious illegal detention kaugnay na mahigit 30 missing sabongeros. Ipinasok ang mga affidavit ng 5 testigo kasama ang kay Glir Codilla, isa sa mga security personnel na akusado na sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Tetestigo na siya ngayon laban sa dating boss na si Charlie Atong Ang. The affidavit is submitted here in support of the complaint of the PNP. Bukod kay Codilla, nakapaghain na ng kanilang mga salaysay ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na Ella Kim at Jose. Respondent sa reklamo ang magkapatid na Julie at Ella Kim. It does not prevent naman whether a respondent will submit an affidavit in support of the complainant. So they would be a witness and respondent at the same time. Binigyan na ng mga kopya nito at ng mga dagdag na ebidensya na 5 flash drive ang kampo ni Charlie Atong Ang at na mahigit 6 na pupang respondent sa mga reklamo. Sa November 3, nakatakda ang pagsusumite ng mga kontrasalaysay ng mga inirereklamo. November 3 po ay malamang nandito si Mr. Atong Ang kasi yun ang nire-require ng mga ating panel of prosecutors. Nauna nang nakapaghain ang aktres sa si Gretchen Barreto ng kanyang kontrasalaysay. Ang mga kaanak na mga nawawala, sinabing hindi sila bibitaw sa paghahanap ng hustisya. Bumahabo, magyo, umulan, umaraw, nandito kami, hindi kami mawawala dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Pinaaresto ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 si dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa. Kaugnay ito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Kinumpirma ng PNP
na mayroon ng warrant of arrest mula sa korte para kina Garma, Edilberto de la Cruz Leonardo, Jeremy Zapata kausapin, Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano. Maharap din sila sa kasong frustrated murder dahil sa pamamaril sa driver ni Barayuga na nasugatan. Hindi na nagrekomenda ng bail o piyansa ang korte. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga akusado. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging low-pressure area sa susunod na 3 araw at lumapit sa bansa. Hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, easterlies pa rin ang patuloy na magdadala ng mainit na panahon na may kasamang tsansa ng localized thunderstorms, gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, halos buong bansa na ang ulanin, kasama na ang halos buong Luzon, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kaya pwede pa rin magkabaha o landslide, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad na makaranas ng thunderstorms bago pa man magtanghali at posibleng maulit sa hapon o gabi. Time to innovate ulit mga kapuso para sa persons with disabilities. Sa part 3 ng ating series, tutulungan nating tumawid sa kalsada ang mga hindi nakakakita sa pamamagitan ng isang device na pwedeng ikabit sa kahit anong traffic light. Tara, let's change the game! Nasubukan mo na bang maglakad sa pedestrian lane nang nakapikit at ang meron ka lang ang iyong pandinig para makatawid? Ang scary! Paano pa kaya ang mga kababayan nating hindi nakakakita? In early 2025 po, there have been 13 pedestrians-related incident that has occurred in General Santos. Those people are non-visually impaired. So imagine how much more ma-pose na threat dun sa mga non-able to see. It could be not be safe for them. Not all our communities are accessible to blind persons. So yung technology can actually provide the information to guide them in their mobility. To bridge that gap, dinevelop ng mga estudyante ng Mindanao State University, Jensan, ang SafeStep device. We created a non-invasive device that can be installed to any traffic light or traffic light pedestrian. It is powered by AI video analysis. Kesa palitan ang buong traffic light, ikakabit na lang ito para bigyang kakayahan ang anumang traffic light na makapagbabala sa mga hindi nakakakita. Magbibigay ng cue for the visually impaired. Mag-read siya ng status ng traffic light, tapos i-convert niya into audible sound. Mga kapuso, nasa harapan natin ngayon itong SafeStep. Ito po mismo yung device natin. So, meron siyang webcam. Ayan po, yan yung camera. Tapos, ito nasa harapan yung kanyang speakers. Tapos, meron siyang processing unit. Yung camera, ayan po, nakaproject siya dun sa mga stoplight. Ito yung regular stoplight natin. Ito yung pampedestrian. Yan yung nagpipick up nitong webcam. From stop or from red, magiging go na siya. Ayan, lalabas sa speaker or magsasalita itong speaker natin na walk, signaling, the persons, ideally the persons with visual impairment that she can cross the street. Walk signal. Countdown begins. But what's next with SafeStep? I-improve pa yung accuracy, yung speed, kasi yung output niya is time to walk as much as possible, yung zero delay. There you have it mga kapuso, another game-changing innovation na makakatulong sa persons with visual impairment para makatawid safely sa pedestrian lane. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!
Gumagawa na rin ng pangalan ang panganay ni Dennis Trillo na si Calix na isa ng fencer at model. Pagmamalaki nila, matyagang pumila sa auditions ang anak para sa kanyang first modeling gig. May chika si Nelson Canlas. Proud na proud sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo sa panganay na si Calix. Nakasama nila sa isang event kamakailan. Incoming college freshman kasi at champion pa sa fencing si Calix na meron ding modeling gig. Proud ang dalawa dahil kahit may showbiz connections, pumila talaga si Calix para mag-audition para dito. It was very exciting. It's a very new experience for me. So I hope there will be more opportunities in the future. Pero paalala ng proud parents, showbiz can wait. Unti-unti parang yan, sumusunod na siya sa mga iyapak ko. Pero syempre importante matapos muna yung school niya. Feeling ko kakainin niya yung schedule talaga ng bata. Parang happy, sabi ko nga sa kanya, happy ako sa ganyan, yung mga fashion show, yung mga photo shoot, yung mga pwedeng mga endorsements, ganyan. Para yung alam mo yung pa isa-isang araw lang, kayang-kaya ng schedule niya. Nagpapasalamat naman ang Jenden dahil sa patuloy na pagsubaybay sa kanilang serye na Sanggang Dikit FR. Sa pagpasok ng karakter, played by Katrina Halili, mas lalo raw gumulo at nakakaaliw ang kanilang kwento. Mga bagong kaso na sinosolve, kaya marami rin mga bagong guest na pumapasok. Tagal ko nang muli siyang nakatrabaho, parang joyride. Biruin mo Kuya Nelson, joyride ba? Ang tagal-tagal na. Parang mga 20 years na. 20 years na ata yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.